Isa sa mga reason na hindi gumagawa ng content creation or content ng mga business owners sa panahon na ngayon is because nagpo-focus pa rin sila na may pwesto naman kami, pupuntahan naman kami ng mga tao. Pero my friend, kung ikaw isa kang business owner at hindi ka pa gumagawa ng content mo, this video is a reminder for you na ang mga tao is nasa social media, yung attention nila nandun. Kasi right now, nandito na tayo sa tinatawag na attention is money. Kung nasa yung attention ng mga tao, mabilis ka na nandun kumita ng pera sa panahon right now. Yung social media presence ang pinaka-importante dito. Ngayon, isa sa mga nagiging reason dito, nahihiya kasi ako mag-produce ng content. Hindi ka nga nahihiya na magkaroon ka ng pwesto mo dun sa sa kung saan ka man right now na may pwesto, tapos yung paggawa ng content sa social media to expose your business para makita ng mas maraming mga tao, di ka gumagawa. And din naman sa mga dati ng content creators na gumagawa ng content right now, ipagpatuloy nyo lang din, di ba? Kasi kung papansinin mo to, if ikaw isang business owner tapos hindi ka gumagawa ng content mo, tapos you will hire other content creator to do the promotion for you, gumastos ka pa, di ba? Instead na ikaw na yung gumawa as a business owner, aralin mo yung paggawa ng content, kumuha ka pa, nag-hire ka pa ng iba. Ito, I'm saying for those business owner na wala pa talaga dun sa pinakamataas na level, or kahit ngayon nandun sa pinakamataas na level, gumagawa sila ng content para at least ma-expose yung negosyo nila sa mas maraming mga tao. Pero what I'm saying right now, my friend, is kailangan mong expose sa mas maraming mga tao yung negosyo mo para at least 24 hours meron nag-represent ng negosyo mo. Halimbawa, kung may product ka na pinopromote, edi i-post mo sa social media, you create a video. Ang dami na rin mga tutorials right now na nagtuturo kung paano mag-edit ng videos. Pero sa panahon kasi talaga natin right now, kung ikaw naman yung tipo ng tao na hindi ka marunong mag-edit ng video, you're a business owner, hindi ka marunong mag-edit ng video, it's okay. You do a live, diba? At least nakikita nila yung social media presence mo. Nandun ka, pinapakita mo na, okay, itong taong to legit pala. Kasi nakakatagtag siya ng pagiging legit mo pag nakikita ka ng taong nagsasalita sa loob ng social media. And this is part of the new era, new innovation na kailangan i-expose natin talaga yung sarili natin. At hindi lang tayo dapat nagbibenta ng mga products, kundi nag-educate din tayo. Kasi may mga customers na hindi alam yung gusto mo, for example. And instead na reply mo sila ng mano-mano, pwede mo nilang din gawin is maggawa ka ng video, ipin mo dun sa mismong Facebook page mo or any social media platform mo, para if ever may magtanong, hindi na mag-chat ng manually, diba? At least alam nila kung saan sila pupunta. So alam na nila yung direction pupuntang store mo. And yun, i-present mo ng lahat doon, gamitin mo yung social media, gamitin mo yung content creation to dominate the game ng industry ng business kung nasa ka lang right now. And doon naman sa mga side hustlers or nag-online selling or middleman, ganun din, you create content na may value. Ibig sabihin ng may value is either may natututunan sila sa'yo, may napupulot sila sa'yo, nakaalam na nag-educate ka, nag-encourage ka, and at the same time, kung kaya mong i-produce yung pag-entertain, may video ko na ginawa doon, yung educate, encourage, and entertainment. Ito yung 3E ng content creation. Napaka-importante talaga na ma-educate tayo. And kaya nga itong YouTube channel ko na to is Explore Beyond Learning, kasi hindi lang tayo nag-focus sa iisang area lang talaga. Ang kailangan talaga natin is magkaroon tayo ng holistic growth. Nag-i-improve ka physically, nag-i-improve ka mentally, emotionally, spiritually, and financially. And siyempre, socially din, di ba? Dapat magaling din tayo makipag-engage mas maraming mga tao. Ganun siya. And with that, pagka alam mo na to, ang kailangan mo lang talaga right now gawin is to execute. Ganun.
begin with an end in mind. Assume the ending that you want. Ano nga ba talaga yung ending na gusto mo? I-assume mo na yun. I-assume mo yung good thing na mangyayari or nangyayari na sa loob ng isip mo pa lang. And most of the people kasi talaga, ang ina-assume nila is negative. That's the reason why yung resulta is yun, negative. Kasi always remember this, if you're a content creator or if planning mo gumawa ng content, itong mundo natin kasi talaga is laro siya. It's a game. At kung laro ito, my friend, ikaw as a player na nandun, isa kang director ng character mo na nilalaro mo. At kung ikaw yung director ng character na nilalaro mo, it means ikaw yung nagpa-fashion dyan. Ikaw yung nagbibigay ng information dyan. At kung ano yung information na sinishare mo sa character mo na yan, na binibuild up mo, is yun yung magmamanifest outside. Always remember that your outside world is only a mirror of what's happening within. Okay? Ngayon, kung gusto mo talaga mag-umpisa ng content creation mo, this video is a reminder for you, and at the same time to those people na gusto nang umpisahan ng content creation, meron akong tutorial na ginawa dyan, no? I-scan mo na lang nandyan sa playlist paano mag-start ng sarili mong YouTube channel, and at the same time may mga iba akong tutorials din na ginawa dyan to help you na matutunan yung technical side ng content creation. Pero for now, mag-focus ka muna talaga sa pag-execute and i-assume mo yung ending na gusto mo. Imagine, ikaw yung director. Siyempre, pag ikaw yung director, mag-focus ka sa ending na gusto mo. Yung ending na ikaw yung bida doon sa movie na ginawa mo. At pag ikaw yung bida doon sa movie na ginawa mo, ang mangyayari dito, aayusin mo. Diba? Aayusin mo yung setup ng movie na gagawin mo. Imagine mo, pinapanood mo ngayon at this very moment yung movie na ginawa mo. Hahayaan mo ba na yung movie na ginawa mo is pangit? Siyempre hindi. Gusto mo na yung movie na ginawa mo is masterpiece. It's like, ganito din, yung video na pinapanood mo right now habang kinakausap kita is inimagine ko na muna din to habang kinakausap kita right now. Na parang dalawa lang din tayo nag-uusap ngayon. Kaya this video, if umabot sa ito, hindi ito aksidente. This is a reminder for you na matagal mo nang gustong mag-umpisa ng content creation pero hindi mo siya ginagawa kasi nahihiya ka. Always remember, my friend, the opinion of other people should not define you. You define you. Kung ano man yung iniisip mo na ikaw, masigit ka pa dun. Kasi biktima tayo ng paniniwala din natin na na-program sa atin ng society. At kung trinogram tayo ng society dito base sa mga naobserbahan natin, it's time for us to reprogram ourselves at abangan natin lumabas ang best version ng sarili natin. At ikaw, naiintindihan ko din na ilalabas mo na ngayon yung version 2 mo. Comment down below if you're ready. Peace.